215 mga kababayan ang pumirma. Nearly two-thirds. So, itong majority members, mga kababayan ng Congress, hindi man nila in-endorse yung 1, 2, and 3 impeachment. Nag-file sila ng pang-apat. Fourth impeachment complaints, mga kababayan. Ngayon, ano yung laman, mga kababayan, nitong fourth impeachment na final ng 215 members ng Congress? Kaya diretso na siya sa Senado. Kaya lang, nang ma-file sa Senado po, nag-adjourn yung Senado. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tulad mga kababayan ng alam ng lahat, si Sara Duterte, mga kababayan, na-impeach. Siya yung kauna-unahang vice presidente na na-impeach. Ang pumirma, 215 or nearly two-thirds, mga kababayan, ng kabuuang members ng Congress. Ito yung mga pumirma, mga kababayan. Nangunguna po yung anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Sandro Marcos. Number 1, Ferdinand A. Marcos. Ayan po, kanina lang siya. Kanina nila ito pinirmahan. Nagkauko sila, mga kababayan, sa Kongreso. Yan 96. Yan, 116, 136, 140. Yan tingnan natin yung sa baba para makita ninyo. 180, 200, 215 mga kababayan ang pumirma. Nearly two-thirds. So, itong majority members, mga kababayan ng Congress, hindi man nila in-endorse yung 1, 2, and 3 impeachment. Nag-file sila ng pang-apat. Fourth impeachment complaints, mga kababayan. Ngayon, ano yung laman, mga kababayan, nitong fourth impeachment na final ng 215 members ng Congress? Kaya diretso na siya sa Senado. Kaya lang, nang ma-file sa Senado po, nag-adjourn yung Senado. Ito po yung laman ng articles of impeachment versus Sara Duterte as published ng GMA News. 7 mga articles of impeachment po. Number 1 is conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, mga kababayan, malversation of 612.5 million pesos in confidential funds with questionable liquidation documents. Pangatlo, sa articles of impeachment, bribery and corruption in the DepEd during the Duterte's tenure by handing out cash to former DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado, yung procurement head, Bids and Awards Committee member Resty Osias, DepEd Chief Accountant Runa Catalan, and Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Pang-apat, sa articles of impeachment, mga kababayan, unexplained wealth in failure to disclose assets in the Vice President's Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, where her wealth increased by 4 times from 2007 to 2017. Panglima, mga kababayan, involvement in extrajudicial killings in Davao City. Pang-anim, destabilization, insurrection, and public disorder efforts, which include boycotting the State of the Nation Address or SONA while declaring herself designated survivor, leading rallies calling for Marcos' resignation, obstructing congressional investigations by ordering subordinates not to comply with subpoenas threatening bodily harm against the first couple and Romualdez. Pangpito,
mga kababayan, the totality of the Vice President's conduct as the second highest official of the land. So yan mga kababayan, yung mga mabibigat, pinag-aralan itong masyado ng ating mga magagaling na members ng Congress, especially the majority members ng Congress. Ngayon, dito po sa 7 mga articles of impeachment, kahit isa lang po dito ang mapatunayan siya na guilty, mga kababayan, tanggal na siya. She will be convicted by the Senate, mga kababayan, sitting as an impeachment court. Kasi yung tatayo, ay hindi pala tatayo, uupo. Ngayon, tumayo muna kasi uwian na muna sila. In-adjourn ni Villanueva, Senator Villanueva. Pero sabi ni Senate President Chis Escudero, pwede silang mag-reconvene anytime as an impeachment court. O ngayon, kompleto na rin mga kababayan yung House Panel of Prosecutors. Ayan po, magagaling to mga kababayan, lalo na ito si Congresswoman Jinky Luistro ng 2nd District ng Batangas, si Congressman Romeo Acop, si Congressman Ramon Gutierrez ng One Rider Party List, member po ng Dayangans sa Congress, si Manila Congressman Joel Chua, ako Bicol Party List Representative Raul Bungalon, si Jill Bungalon, General Santos City Lone District Representative Loreto Atsaron, 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, San Juan Lone District Representative Isabel Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, then si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores. Ito po si Lawrence Defensor, isa sa mga Representative Lawrence Defensor, isa sa mga panel of House Panel of Prosecutors. Sabi po niya, malakas niya yung ebidensya laban kay Sara Duterte. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. As far as I know, everyone who signed willingly in the impeachment complaint, and there are 250 of us. That constitute not only more than 1/3, but a supermajority ng lahat ng miyembro ng Congress. Sir, 215 or 215? 215. Number 1. I cannot see. I only seen the signature page kung saan ako nakapirma at marami kami. And I'm glad that it shows the confidence of the membership of the House na 215 ang pumirma sa impeachment. Sir, may mga allegations doon na meron daw dinanggal sa inyo. Is it true? No. There's no such allegation na may dinanggal daw po? No. Including projects or para na po? No. Ready to defend among the party leaders, Secretary of Defense, the Senate, tingin niyo kahit what do you think of the job? We will be ready to prosecute. We will wait for the Senate as soon as they receive the transmitted articles of impeachment ngayong hapon. Pag tinanggap ng Secretary General ng Senado, aantayin namin kung paano mag-a-act ang Senate, whether they will immediately constitute as an impeachment court or not. Kung hindi, aantayin namin. But as far as we are concerned, it is transmitted today, this afternoon, before the session for the House and the Senate will adjourn later this afternoon. Sir, malapit na sa campaign period, hindi makakapit sa campaign period ng impeachment trial. Probably impeachment trial. It will affect some, it will not affect some. Depende din yan sa Senate kasi if they will constitute as an impeachment court, baka may maapektuhan mga miyembro ng Senado. It will take time away from their campaign. It will affect their viability as candidates sa ibang botante. Kasi may pagpipilian ngayon ang mga kampo. So we will see first how the Senate will react once they receive the transmitted articles of impeachment. Sir, pero as part of the prosecution team, ano mas gusto nyo before the elections or after the elections? If it were up to me, it would be good if the Senate would constitute as an impeachment court as soon as possible. Depende yan sa pagpresenta ng evidence, depende how the Senate first will react, kung paano nila, kung magpo-constitute sila. So right now, I cannot speak in terms of the schedule, kung gaano katagal o gaano kaiksi. Kamusta yung evidence, sir? Tingin hindi mahihirapan pa kayo on this
matatag ang ebidensya, and ang ebidensya mismo nanggaling sa respondent o sa kinasuhan. These are very grave and serious offenses against not only the President, but it's a violation of the Constitution. So ilalatag ko yan ng prosecution team, and I'm confident that we have a strong case for impeachment, and we will wait for the Senate how to react and how soon they will constitute themselves as an impeachment court. Yes, galing yan sa investigation mismo ng House of Representatives, and even the Senate conducted their own investigations. So, yes. Is it true na kaya daw nag-delay ng konti because there were attempts to replace Speaker? Wala akong alam na may ganong move sa part namin. Kung nasa lang kasi, of course, the Vice President said na ang legal counsel na si President Rodrigo Duterte, are you ready to face up with the former President and the defense team if ever man? Salika, I think this is also a good venue for due process in the Philippines to work. It's a chance for the Vice President to attend, to present her case. Kung malakas din ang depensa at ebidensya nila, it's a good place so everyone can see, and it will be transparent, makikita ng lahat. The impeachment trial is part of the due process. And panahon ito na makalatag ng ebidensya ang prosecution at ang defense. Hindi ba mas maganda na makinig tayong lahat kung anong ipapakita, and it's up to the Senate to decide which evidence weighs more. Ano yung mas mabigat? Anyway, this is not a criminal case, this is not a civil case. Ang isang impeachment case po ay a class of its own. Sa sui generis ang tawag, yung legal parley, may sarili itong rules. Basta ang gusto lang namin na maging transparent, and I think this is the best way for the complainants as well as the respondent to lay down their case and their evidence para makita ng sambayan ng Pilipino. Kung asa na, kasi 3:30 malapit na magpalit yung... Tama. So are you worried na baka umabot pa ng 3:30? Yes, in part yes, kasi mag-a-adjourn ang 19th Congress. We will see first how the impeachment court will treat the adjournment of the 19th Congress, and we will update you as soon as we hear word from the Senate kung paano nila tatanggapin. O ngayon, kanina, after na ma-receive yung articles of impeachment mga kababayan ng Senado, biglang nag-adjourn. Pero sabi ni Senate President Chis Escudero, pwede naman sila na mag-reconvene. Depende sa pag-uusap po nila. And sabi dito sa report ng Impact Leadership, Senate adjourns without tackling impeachment against Sara. Pero nireceive po nila. Senate Minority Leader Coco Pimentel stated that under current rules anya, the impeachment court can only be convened after the legislative break in June 2. However, he noted that the Senate could amend its rules to allow an earlier trial. Sabi naman po ni Attorney Barry Gutierrez, dating spokesperson ni dating Vice President Leni Robredo, this interpretation anya, arguing that the impeachment court operates independently of legislative calendar. The Senate anya, sitting as an impeachment court, is a different body than the Senate as a legislative chamber. It is not subject to the schedule prescribed by the legislative calendar. So yes, they can hold the trial even if Congress has adjourned. So yun din po yung sinabi kanina sa interview ng mainstream media ni Senate President Chis Escudero. Kahit naka-adjourn sila, pwede sila na mag-reconvene for the impeachment trial. Di ano anya, Mr. Maravillas, ano ang mga punto de vista mo? Ito na po ang sinasabi natin. Tama yung ating mga analysis na yung statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos 2 days ago yata yon, through Executive Secretary Lucas Bersamin, na yung palasyo niya hindi na mangingialam dyan sa impeachment trial, sa impeachment case ni Sara. Ang sabi natin, that is actually a green light to Congress to impeach Sara. Yun na nga po. Nakita ninyo? Number 1 sa signatory si Sandro Marcos. Nang pangunahan ni Sandro Marcos yung
pagpirma mga kababayan doon sa fourth impeachment complaint, 215 po yung pumirma. You see? Malinaw po, yung mismong anak na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo man po masisisi yung anak. Pagbantaan ba naman yung tatay, saka yung nanay na ipapapatay, pati yung kanyang tito na si Speaker Martin Romualdez. Kaya doon sa articles of impeachment, number 1 po. Number 1 na nakalagay, conspiracy to assassinate President Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Dito pa lang po, pag hindi siya kinonvict ng mga senador, iwan ko na lang kung saan pulutin itong mga senador, na mismong yung akusado, si Sara Duterte mismo, publicly inadmit niya, nangontrata na niya ako. And this is not a joke. No joke, no joke. Nangontrata na ako ng papatay. You see? Sabi ni Congressman Defensor, very strong niya yung aming ebidensya. Kasi yung ebidensya niya, galing mismo sa kanya. You see? Sabi ko sa inyo, ang lahat ng ito na problemang kinakaharap ni Sara, ma-impeach siya. Lahat ito, kagagawan niya, in-impeach na niya yung kanyang sarili. Matagal na niyang in-impeach yung kanyang sarili. So malabo, mga kababayan na makalusot si Sara Duterte. Kasi po, recorded, tapos pina-verify po, pina-evaluate ng NBI at saka ng PNP. Authentic yung press con. Authentic yung video ng pagbantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa, malversation of 612.5 million confidential funds. Sigurado siya dito makukonvict. Hindi ma-justify po sa investigasyon ng Committee on Public Accountability in Good Government. Yung liquidation po, puro multo. Yung beneficiary po, puro chichirya. At yung ebidensya po, galing mismo kay Sara Duterte sa kanyang mga staff, yung Office of the Vice President, yun mismo po yung nag-submit ng mga acknowledgement receipts na ang nakasulat na mga pangalan, wala man po sa lista ng Philippine Statistics Authority. Kaya itong mga senador, mga kababayan, pag hindi nila kinonvict si Sara Duterte po, malamang sila yung convicted po. Iko-convict natin sila. Pagdating ng 2025, sa Mayo pala, 2025 na pala ngayon. Pagdating ng May election po, sila yung convicted sa atin, sentensyado natin, i-impeach din natin. Tatanggalin natin sila lahat, yung mga kaalyado ni Digong. Ito pa, siya pa rin yung nagbigay ng ebidensya nito, bribery in corruption in the DepEd. Malinaw na malinaw po yung testimony ni Yusek Mercado na document. Nandun pa sa kanya yung envelope. You see, 3 na. Ito, siguradong itong unexplained wealth, mga kababayan, in failure to disclose assets, mako-convict pa siya dyan kasi hindi man niya talaga na ipapaliwanag. Ayaw magpaliwanag. Lalo na dito sa impeachment trial, mamimilipit itong si Sara Duterte at yung kanyang mga defense lawyers, siguradong hirap na idepensa si Sara Duterte. Hindi maipaliwanag, unexplained. Tapos itong involvement in extrajudicial killings, ang dami mga testimonies. Number 6, destabilization. Documented ito po. Recorded ito masyado, yung destabilization. Ang nagpasubo dito, mga kababayan, si Ari Roque. Si Ari Roque doon sa meeting ng sa Liwasag Bonifacio, yung rally ng Isiminay, yung Kingdom, yung sikta ni Pacquiao. Iniintay ko na lang na sabihin ni Sara na lusubin yung palasyo. Recorded yun lahat. Ipumunta doon si Sara, mga kababayan. Nagpa-selfie-selfie.
Kaya sabi ko sa inyo, pag na-convict si Sara Duterte, na-impeach na ng Congress, ma-convict ng Senado, lahat ito kagagawan niya. Binigyan niya ng ebidensya yung ating mga congressmen. Wala man nagsabi sa kanya na gawin niya yan. Siya mismo yung pumunta doon. Tapos ito, dinesignate niya yung sarili niya as survivor, designated survivor. Inappoint niya yung kanyang sarili as designated survivor. Ibig sabihin, ready siya na to make over. Pag may nangyaring masama, mga kababayan, sa ating Pangulo. Yan pa naman yung team ng Netflix, mga kababayan. Pagkatapos, nagpa-press con, pinagbantaan yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez na ipapapatay. Confirmed tuloy. Pag kinonect mo yung dots, connecting the dots, talagang confirm yung kanyang pagbabanta, konektado sa destabilization at saka pag-designate niya sa kanyang sarili, pag-appoint niya as designated survivor. Nang ibig sabihin, siya ang take over kasi vice presidente siya. Legal successor. You see? So walang ibang sisisihin, mga kababayan, sa kinahinatnan ni Sara Duterte, kundi siya mismo at saka yung kanyang buong pamilya. Lalo na yung tatay niya, si Digong, na siya pa yung number 1 na gatong ng gatong. Hindi pinagsabihan yung anak. Siya pa yung nagpupo sa kanyang anak na gumawa ng mga kabalbalan.